Good morning. Magandang umaga po. Welcome sa Daniels. Ito ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon. Sa kalsada, sa media, hanggang sa Senate, ngayon ho ay sentro ang atin pong mga pulis. Dito sa Quezon City kung saan po hindi makikakaila na maraming klase po ng kriminalidad na nangyayari din sa atin dito. No? At maraming kriminal na nag-aabang dyan at tinitignan lang nila ano ba ang ginagawa ngayon ng mga pulis. At ika nga ho, gusto natin makitang maging safe din ang atin namang mga kalsada mula sa mga kriminal. Para malaman natin ang sagot sa iba't ibang mga katanungan tungkol ho sa mga hakbang ngayon ng pulis dito sa Quezon City, lalo na mayroong mga natanggal sa kanila at very noticeable dahil ang daming mga pinagtatanggal sa kanila. No? Meron pa kayang natira. Parang mahirap ngayon maglagay. Let's welcome to the program Quezon City Police District Acting District Director Chief Superintendent Guillermo Lorenzo Eliazar. So, please have a seat po. And, sir, let's get it straight. Bakit ho acting pa lang kayo? Kailan po kayo magiging talagang full-fledged? Actually po kasi ang District Director sa NCRPO ng mga district dito, ang rango po niya is para sa Police Chief Superintendent or 1-star. So, kailangan maging 1-star muna kayo? Para maging akong District Director. But just the same, acting. So, lahat ng responsibility, authority, nasa akin na. But just the same, the rank, wala pa, kaya acting pa rin siya. So, ano ho ang hindi nyo pwedeng gawin ngayon? Kasi without the 1-star sa inyo, ano ang hindi nyo pwedeng magawa? Wala po. Lahat pwede. So, lahat pwede nyo magawa? Yes, except that I don't have the rank yet, so acting pa rin ang... Kaya acting pa lang. But the moment that I'll be promoted to star rank, then full-fledged District Director na siya. So kailan ho kayo magiging 1-star? Actually po, supposed to be qualified na to be 1-star, eligible na siya, but sa amin po kasi there are only certain number of personnel officers na pwedeng mag-occupy ng rank na yon. And right now, occupied lahat, walang bakante. Because meron po kasi mga floating generals na hindi pa naman nag-retire pero floating sila. So, ginagamit nila yung rango. So it's either sipain sila or may mag-retire? Opo. Mag-retire sila or the issue, get out of the service. Pero still, kahit kasi floating siya, but still, hawak nila rango. Yes, hindi pwedeng ibigay sa inyo. Marami tayong 2-star na naka-floating. So, unless mag-retire sila, yung ibang nag-occupy na 1-star, pwede mag 2-star at kami naman, pwede kami mag-occupy ng 1-star. Meron ho bang mga malapit na mag-retire ng mga 1-star general? 1-star and 2-star meron po. Kasi pag nag-retire ng 2-star, so yung iba, meron kasi po ngayon, for example, yung aming Regional Director, Chief Superintendent Oscar Albayalde. 1-star po siya pero hindi pa niya makuha ng 2-star kasi yung number ng 2-star ngayon, kumpleto pa. So once naging 2-star siya, pwede kami makakit naman. Pero ngayon ho, dito sa mga nagiging problema natin, puntahan natin itong problema ninyo dito sa Quezon City. Bakit ho, ano bang dahilan at marami talagang tinatanggal kayo? Actually po, part ng internal cleansing. So, dito po sa amin, ang ating focus natin is pinaigting na kampanya against illegal drugs. So, sa district po namin, meron kami mga units na anti-illegal drugs units. Sa district, yun po yung DAID, District Anti-Illegal Drugs Unit. And then sa mga stations, we have 12 stations, Station Anti-Illegal Drugs Unit. So ito po yung nasa forefront ng ating kampanya. And kung meron po dito mga kasamahan natin na meron bahid na because of the reports na nare-receive natin at pati yung alleged involvement nila sa illegal drugs, tinanggal na po natin yon. Kasi ang point ko dun is, hindi tayo makapagtrabaho ng seryoso kung may mga tao tayo doon na may mga bahid na at mga allegedly involved sa illegal drugs. That's sino ba mga wala pang bahid? Parang ilan na lang yung walang bahid yata doon sa atin po kasi parang cancer yan sa isang unit or SAE, di ba? Yung iba doon na nalaman natin na meron silang involvement. Yung ibang kasama nila doon nadadawit na, nahahawa-hawa na. So it's better for us tanggalin sila, palitan ng bago so that andun yung renewed trust and confidence mula sa sambayanan na kailangan natin sa ngayon. Saan nyo naman ho dinala yung mga tinanggal nyo na yun? Yung mga mapupuntahan nun, mababahiran na naman. Nirelieve po natin sila, tinanggal doon. Basically, hindi na dapat sila magpe-perform ng trabaho against illegal drugs. And then, meron po sa kanila 45 of them nasa Mindanao po. Pero yung bulk, 150 or so,
andito po sila pero they are in the district headquarters support unit. Parang floating status, but then while being investigated, they're performing jobs, menial jobs, sentinel duties, guard duties, deployment duties, patrolling, pero hindi sila involved ngayon sa anti-illegal drugs. No, but that's one thing I sometimes parang nahihirapan din ako na intindihin no. Opo. Dahil una, kaya natin sila inaalis, sabi nyo nga may bahid sila doon sa ginagawa nila. Ililipat lang ninyo. Hindi sila parang suspended muna para wala kang gagawin, hindi ka makikisalamuha sa kung kanino pa man para wag kang makahawa. Kasi ang nangyayari, lilipat lang natin, magpa-function din sila. Hindi nga illegal drugs. O pwede din naman silang gumawa ng ibang, siyempre, illegal drugs. Pagka gago ka, talagang gagawa ka ng kagaguhan, di ba? So, ibang kagaguhan naman ang gagawin nila. Opo, actually, yung paglipat po natin sa isang unit, controlled po natin yun. And andun po kasi yung ating due process. So, iniimbestigahan natin sila. And eventually, if makakuha tayong ebidensya, we will file appropriate charges and will make sure na they'll go out of the service. But the meantime, habang nandun sa process na yun, alisin muna natin sila sa forefront. Dito muna sila ang trabaho nila, mga menial jobs na may control po tayo. Hindi naman kasi natin pwedeng tanggalin yan sa trabaho kasi may due process po tayo. Pero ang pinakikita natin sa ating mamayan is ito yung mga tao na sa tingin nyo ay may bahid na, tanggalin natin dyan, lagyan natin ng bago so that yung inyong tiwala, ibalik nyo sa amin para tuloy-tuloy natin pagtulungan itong ating kampanya. Yun bang, natatandaan nyo ba yung nangyari sa La Loma? Yung mga na-involved po dyan ng mga pulis, ano? Before, wala pa po. Dati. Parang narinig ko po yun. Pero wala po kayong balita na doon kung ano na ho nangyari doon? Hindi ko po alam. Pero babalikan ko po yun. So that malaman natin kung what happened to that sa... Pati yung nangong dito sa may Ortigas, ano? Parang na-videohan pa yata yun. Oo. Pero ang sa atin po kasi ang proseso is, siyempre kasi... kasi tagal na ho nun eh. Di ba parang couple of years ago na yon parang kasi ang nangyayari ko minsan after na hindi na napag-usapan sa media, nawawala na. As a matter of fact, yun yung dati may nabalik pa sa pwesto eh. Di ba yun nangyari? Kasi kami nakakuha ng exclusive na video ng Ortigas shootout. After a while, yung mga pinagkakasuhan doon, makita mo nakapwesto pa pala. Kasi na-promote pa pala. Kasi gusto ko pong ilinaw, yung mga tinanggal natin na 200, more than 200, hindi naman ibig sabihin ito mga ito ay talagang may involved sila or may ebidensya against them. The point is, some of them or most of them talagang may bahid na. Yung iba naman, kasama sila sa unit na yun Hindi na sila makapag-perform effectively. Kaya tatanggalin na natin sila, aalisin natin doon. Pero not necessarily gusto kong ilinaw, hindi naman lahat yung mga yun necessarily involved na sa illegal drugs. But, kaya nga, pero they cannot be effective anymore. Kaya parang sinama na muna sila dahil kasama kayo dun sa grupo na yan. So, for further investigation. Yes, sir. And after na dun sa mga hindi kulang ang ebidensya or wala tayong basis for the filing of appropriate charges against them, they will go moral recovery program or training, short training. And after that, ilalagay na po natin sila sa assignments na tingin natin fitted sila but not anymore to anti-illegal drugs units. So it could be inside QCPD, it could be outside QCPD, maaling sa Bikutan, sa Regional Public Safety Battalion natin, or pwede naman outside pa rin po ng NCRPO. Sir, ano po kayo? PMA po ba kayo? O Opo. So PMA po kayo din? Philippine Military Academy, Class 87 po. Karamihan din. So papunta rin kayo sa pagiging chief PNP. Hindi naman po. Kasi parang mga karamihan na nagiging chief PNP, PMA. Pero dito ho, sa under your watch sa Quezon City, ilan na ho ang napatay? Na mga nung habang kayo ho ay kayo ang gusto ko muna bago sabihin nila patay, gusto ko naman sabihin muna ilan ba yung ating na-arrestong buhay. Yung buhay muna. Kasi importante po. Buhay muna kasi tayo. Kasi lagi na-highlight kasi sa atin yung namamatay. Alam nyo, araw-araw nagtatrabaho tayo, marami nahuhuli, pero laging binabalita na patay. So, since as of this morning po, mas madali ho kasing baka tawag ng atensyon na napapatay kaysa sa buhay. Unahin ko muna. Buhay muna. Atras ko muna, i-surrender muna. Hindi nahuli. Okay, surrender. Kasi yung surrender, kasi ang sa atin po, Oplan Double Barrel, ito po yung kampanya ng ating PNP. Mga tukhang. So yung lower barrel niya, tukhang or tok-tok, hangyo. O sa Tagalog po, katok and pakiusap. Ito yung meron tayong listahan ng mga alleged drug offenders, users and pushers. Kakatukin yun, makikiusap tayo na sumuko or tumalima sila sa atin. So far, since July 1, we have a total of 7,101 as of this morning. Dami, no? Ang mga
tumalima sa atin. Ito yung voluntaryong sumuko ng mga users. Ilan, and sir? users. 7,000? 7,101 as of this morning po. So yun yung 7,000 na yun, may assessment ba kayo doon as to the level of kanilang dependency or level of being involved in the drugs? Part po ng program yon, drug dependency evaluation. Okay. Doon sa maunang batches, 1,000 of them, nagkaroon na po ng ganun. Pero sa later part, ginagawa po ng paraan, yun po yung suporta na binibigay ng ating LGUs, particularly BADAC at saka yung Dami PADAC kasi natin. nun no? Opo. Oo. So, after the drug dependency evaluation, malaman natin kung kailangan ba silang i-rehab or kailangan counseling lang. So out of the 7,000 something, sir, ilan ho yung naibalik sa community at ilan naman yung dinala sa rehab? Actually, lahat po na ibalik muna sa community. So wala pang napasok sa rehab? Wala po kasi merong sa first batch, meron silang meron silang na find out kung ilan yung for rehab. Pero the point is wala pa tayong bakanting pwesto or beds for the rehab centers that Kasi we have. sir, yung ibang sumuko lang pero ganun pa rin. Balik pa rin sila sa dati nilang Meron ginagawa. pong ibang ganun. That's why kailangan natin ng monitoring. And part of the program is monitoring nila. Kaya yun po, ina-address po natin yun. Ang Okay. napakasipag po ng ating Quezon City Anti-Drug Abuse and Advisory Council and pati rin po yung 142 BADACs natin. In fact, nagbigay sila ng mga computer sa lahat ng 142 barangays and police stations for the documentation and monitoring of them. May rehab ba tayo dito sa Quezon City? Meron po yung Ilan? antahanan, but 300 lang po yung bed capacity niya. Oh. You can just imagine 7,000. Pero ito naman, gaya na banggit ko, yung iba dyan, most of them are for counseling. Pero yung worst case, they need psychiatric treatment, so dadalhin po sa mental hospital, something like that. So, yun po yan. Ngayon, ituloy ko po, yung hindi tatalima, doon sa mga susurrender, doon po tayo akit sa upper barrel, which is yung O-plan na high value and low value target. So, ibig sabihin, we will conduct case build-up operation against them, hahanap ng ebidensya, and kung merong ebidensya na, Kakasuhan. police operation. Not kaso po agad. Hulihin, it's either bypass operation or application of search warrant, implementation of search warrant. Opo. So, ito po, so far, based on our operation, ito pong mga nahuli natin. Itong mga nahuli nito, hindi ito sumuko ha. Ito yung hinuli natin pero hindi lumaban. So, 753. Yung mga buhay. Hindi po lumaban. So, hindi gusto ko lumaban. emphasis yun. Yung patay, kahit wag na muna siguro. Pero yung meron pong 53 na lumaban. So, 53 yung lumaban. Marami tumatapang. 53, 70. 753, pero a portion of it, konti pa lang. So, 53 versus 753. So, gusto ko pong hindi yung basta may operation, puro patay. Ito po example ko, sa Novaliches for example, nung July, meron kami operation doon, isang grupo yun na involved sa drug, sa drugs and also robbery and carnapping. Lumaban sila, 5 yung napatay, ang na-recover na barrel, 7 assorted firearms, may long firearms and may grenade pa. Pero meron dong isang buhay kasi hindi lumaban. So wala siyang dalang armas. So sabi nga nung iba, sobra naman yung barrel, bakit hindi pa lumaban? Hindi po lumaban kaya buhay siya. At inaresto natin siya and then sinampan natin kaso. Yung grupo na yon, pagpunta po namin doon sa isang room, naandun may nakabigti na police asset na binigti nila earlier. Binigti nung mga Nung suspect. So, ibig sabihin, ang point ko is ito mga under drug influence to, talagang mga praning or matitindi. Paano na patunayang sila ng bigti? Ay, naandun po sa kanila talagang police, pati sa informant. Asset talaga. Opo, police assets yun na nalaman nila na Asset pala. binigti nila tapos nung... So hindi naman kaya police din bumigti? Hindi. Hindi naman. Kasi po. baka may police. Yung bang mga police na nag-ooperate, sir? Ano ba yan? Napapa-drug test nyo ba? Opo, actually... May random ba sila na, bago kayo, bago mag-raid kayo, dito muna, baka kayo addict din. Ganito po kasi yan, di ba? Nung pag-upo po namin, sa akin, even though instruction is random drug test, ako po yung the 4,700 plus na personnel, lahat po sinabject ko sa drug test yun. May nagpasi doon na 5. Na-confirm na ho ba? May confirmation. And now, restrictive custody sila, kumpiskadong armas. So ano ginagawa ho doon? Di ba kinakasuhan niyo? Kakasuhan po. Bali, ang process tab doon is pre-charge evaluation. And then, sa pre-charge evaluation, na-found out natin may probable cause. So, undergoing sila ng summary dismissal proceedings. And okay. ang case po ipapasok doon is grave misconduct, which dismissal from the service. But right away, ini-strip nyo kagad sila. Ay, syempre. Tanggal lang, dinidesarmahan kagad. Yes, sir. And restrictive custody sila sa natin. So,
4,700 yung drug test. And sa atin po, kasi nga hindi naman pwedeng lahat paulit-ulit natin i-drug test yan. So, Yes. this time, focus na tayo. Doon sa mga taong tingin natin is may probable involvement, isa-subject natin sila sa drug test. Kayo ba nagpa-drug test? Opo, kauna-unahan. Negative. Negative. Negative agad. And then, yes sir. May tanong lang ho ako kasi kayo po ay PMA. Saan ho kayo unang na-destino after po nyo nag-graduate? Sa Region 4A po, sa aming bayan, sa Southern Tagalog Region. Sa bandang Quezon. Opo, sa bandang Quezon po ng Kayo, Quezon. sa panunungkulan nyo ba bilang pulis, kayo ba naka-encounter na ng ano din? Yung, kayo mismo nakipagbanatan din? sa Tayabas, Quezon noong 1987. Oo. Nung mismo, ng March of Graduate po, bandang mga July, na-encounter po kami doon sa Tayabas, Quezon. Landmine. Merong landmine. Mga NPA naman pero po. ibig sabihin, no, sanay din kayo na makakita talaga ng mga lumalaban tapos napapatay. Sa lumalaban. Yes, sir. Pag lumaban, tapos parang pelikula lang ang dating. Ano, yung mga tipong gano'n. Akala niyo po kasi ang dali lang, di ba? Parang sa sine. Pero sa totoo, pagkalaban na, may baril, syempre, alam ka namang, hintayin mo pa na barilin ka ba tamaan bago ka bumalik, di ba? Pag nakita mong bubunot na, syempre puputok. Alam ka namang, teka mo lang, hintayin ko na bumaril. Una mo. Nako. Pagka may hawak, hindi pwedeng gano'n. Siyempre, mauna ka na bago ako, di ba? Kaya akala lang din, napakadali. Kayo kaya magpulis, di ba? Kung kayo magpulis. Mahirap yun. Oo. Pero doon sa mga napapatay, ang actual ho ba, sir, tawagin ko na kayong general. Kasi paano maging general? Gilor po, Gilor. General to be. Pero sir, sa mga actual ho na napalma, bumunot, eto, babariling ko kayo. Tapos ngayon, naunahan niyo ako, hawak ko yung baril ko dahil mas magaling kayo sa akin, naunahan niyo ako. Pagputok ko, ang nangyayari ho ba talaga sa tinatamaan ba? Tinamaan ako sa dibdib o saan? Ang nangyayari ho ba talaga sa tinamaan tatapon yung baril na ganyan. Tapos pagtapon ng baril, nandoon ho yung baril, ito yung kamay, ganyan. Depende, Ganun ang forma. Ganun ho ba nangyayari doon? Dapat mag-try tayo dito ngayon Pag nakita, yung baril, nandito yung baril, ito yung kamay, ganun. Ganun ho ba talaga nangyayari doon? Ay, hindi naman. Iba-iba ho. Depende kasi kung sa tama ng sa kalibre ng baril, sa layo o sa lapit, o baka natalisod. Kaya napala yung baril, di ba? Kaya hindi natin masabi ho Kasi madalas ang forma ho ng baril ito yung kamay, ito ho yung baril Ganun na nangyayari. Medyo iba malayo naman. Sana ho nilalayo ng konti yung bagsak para ganun. Pero hindi ho ba totoo na sa ganyan? I mean, scientifically speaking, kasi po ako naman ay marami rin yung mga nakakausap at marami rin man tayo nakikita actual for the past years of my career sa broadcast industry, yung ho talagang lumalaban, most of the time, pagkahawak nila yung baril, pag bumagsak ko, ang tendency ho kasi nung natamaan, pagka binaril siya, tendency niya, i-grip niya ng gusto yung baril niya. Kaya kadalasan ho, sa nakita kong coverage ko, pag talagang lumaban, nasa kamay niya yung baril niya. Naka-grip talaga siya. Bago niyo paliwanag, we'll pause for a break. Yes. Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Roson. Example natin QCPD Acting District Director pa lang dahil hindi pa siya 1-star. Dahil marami naka-float na 1-star. At Colonel pa lang siya ngayon. The Chief Superintendent Guillermo Lorenzo Eliazar. So, scientifically, siguro pinag-aaralan din ho ninyo yun. Di ba usually ang tendency talaga ginigrip Hindi niya. po, pero Unless na ang tama talaga, medyo sabog talaga na ano na. Hindi, pero talagang talagang depende sa tama. May tama talaga. Ahagis. Kaya nga, di pag humagis, alam mo, pag bumagsak, pag humagis, kasi kadalasan, katabi lang yung baril, ayun, nakaganon lang. Medyo Sakto, parang lagay na lagay ang dating. Hindi naman, sir. Parang, sana sabihin nyo to sa mga, kasama, layo nyo konti, para medyo, ganda na. Hindi, pero, nag-joke lang si biro lang ho yan. Ang sa akin ho, eto ngayon, ang isang problema kasi, bilang, alam nyo naman, PMAer kayo, may mga rules of engagement, alam natin sinusunod, and pati ho yung paghuli. Ang isang pinagtataka ng marami na hinahanapan nila ng paliwanag,
paano nakakapang-agaw ng baril yung nakaposas, tapos nakatalikod pa. Sabi sa akin ni General Bato, kuya, naihi sabi niya gano'n sa akin, sabi niya, pwede ba umihi? Di tinanggalan ng posas. Nung ililipat na ng agaw. Yun, pwedeng storya yun. Di ba? Medyo maganda-ganda ang pagkakascript nun. Pero yung nakaposa sa likod, tapos sir, nakita naman, lumaban, nakaposa sa likod. Sir, palagay ko, matatawa kayo pagka halimbawa, siguro, di ba, parang nakaposa sa likod. Tapos aagawan ka ng baril, hindi mo kayang brasuhin. Siguro kayo po, meron din naman kayong mga ensayo sa self-defense and martial arts. Baka nga black belter kayo ng anumang klase ng discipline. Paano ba papaliwanag yun? Kaya nga po, di ba, sinasabi nga natin na ilan yun, 700 plus na or no, so many cases ng encounter. And then merong mga isolated case na kagaya yung sinasabi nyo, kagaya sa Pasay na nabanggit kahapon dun sa hearing. Yes. That is why iniimbestigahan lahat ng case na yan. Lahat ng case na yan. And then ito ngayon, finalan ng murder yung police na involved. So kung may nangyayari man doon, hindi man natin tinotolerate siya. Pero kasi hindi man natin alam or control o nababasa ang pag-iisip ng mga suspect. Remember, these are drug-crazed, drug influence. And alam natin yung kanilang reaction pag napraning, di ba? They could do anything. So, and that's the reason why hindi ba dapat mas careful tayo sa pero kasi nga, sinasabi natin, kanya-kanya yan kung sa tingin nila, yun ang judgment call nila, yun ang gagawin nila. And anyhow naman, sila pa rin accountable. Actually, yung ginagawa po namin, hindi man ito yung napakadaling pagkatapos ito, tapos na yung responsibility namin. Kung meron ididemanda, kami rin mismo. So, it is the responsibility na gawin namin yun. Kung sinisisi yung mga pulis sa paggagawa doon, actually, sila ang mananagot. Kaya kung may kasalanan sila, pananagutan nila yan. So, lahat ng kaso, iniimbestigahan. Pag merong lapses at nakita talaga na kagaya po noon, kagaya nung pinalan ng murder case yung dalawang pulis, kawawa rin sila. Yun sir, paliwanag nyo nga ako sa amin. Kasi kahapon, tinatanong si General Batan sa hearing, sabi sa kanya, anong ground, bakit murder? Opo. Sa ganun po ba, kasi alam po natin, merong homicide, merong murder. Kasi ang pagkaalam ko, hindi man ho ako abogado, pero siguro kayo, meron kayong experience sa ganyan. Pagka hindi naman premeditated, hindi naman kasi kagaya no nanlaban. Kung halimbawa na nanlaban or whatsoever, pagkatapos judgment niya, kailangan ko ang lalabas pa rin homicide lang. Kaya may robbery naman, meron homicide lang. Bakit naman murder agad ang ikinaso? Ano pong ground? Supposed to be kasi sa elements yun, di ba? Gaya po sinabi nyo, talagang may mga elements na ito pang homicide, pero pag pumasok yung elements like premeditation, treachery, and other mga so magiging siyang murder. So sa assessment nila, meron doon. Ako yung nagtataka rin, kagaya ng pagtataka nyo, pero yun po yung pinay nila. Sabi naman ni Kyle Bathan, para daw mas maganda yung pinakamataas na. Pero, depende po sa assessment nila. Hindi po, kumbaga meron silang investigators doon, Anyway, ito naman po, pinalyo ng regular filing. So, hindi naman arrested yung mga police doon. So, regular filing yon. So, dadaan sa piskalya. May criminal investigation. Actually, it will be the prosecutors who will assess kung ano ba talaga ang dapat isampang kaso sa homicide ba talaga? Yes, sir. So, with these things given, alam ho ninyo, kasi kami, we feel for the police. Alam namin maraming mga police na maayos. And we support that. Kami kausap ko nga si General Bato sabi ko, talagang merong mabigat yung laban po ninyo. Pero syempre, kailangan din maging maingat kayo. Ano ho ngayon ang inyong marching order sa mga pulis natin dito na inilagay ninyo? Kasi para wag mangyari sa kanila yan sa Pasay. Wag mangyari sa kanila yung mapagbintangan sila na parang nasa kayo nga lumagay dito sa lagay namin. Meron kaibigan dati, nakaupo siya na ganyan, may baril siya, nasa gilid. Sinugod siya ng adik. Ang dala lang ng adik, ice pick. Yes. So, nung papalapit na yung adik, binunutan niya ng baril. Dire-diretso. Binaril niya. Double tap, papap. Ang dala niya, 9mm. Nakalapit pa ho yung adik. Dinoble niya ulit, papap. Nakadalawang ulit siya. Lumapit pa rin yung, nakadire-diretso pa rin yung adik. Nasaksak pa siya sa puso. So, inabot pa siya. 5 tama noong adik. And yet,
And yet, natamaan pa siya. Mabuti na buhay. Nadaplisan ng dulo ng puso niya. Pero nasaksak pa siya ng addict. Ganun ho kasi Opo. pagka kasi naka-drugs. Iba parang immune ng... Considering, ang dala nyo pa naman 9mm. Ang 9mm, walang masyadong knocking power. Ang mas may true shape. Pum, pum, hindi mo ba ibabagsak eh. Hindi kagaya ng 45, pag tinamaan mo, pam, babagsak yan. Salamat, sinasagot ni Kuya Daniel yung mga ginagawa namin. Salamat po. Talagang ang galing eh. Ang akin lang ano ngayon ang kasi sa ganun, di ba? Ano ngayon yung inyong itinuturo sa kanila? Ito dapat gawin para hindi makagaya nun. Para wag na makaporma, wag na makalaban, pati yung pag-handle sa kanila. Meron ba silang training ngayon na ginagawa? At anong instruction ninyo sa kanila? Because this is very dangerous. Totoo po yun. Actually, siyempre sa atin naman, meron kaming training on how to handle this. And then, sinisigat natin yun ng pati ng mga sa human rights concept natin. So, nagkaroon po kami ng refresher course on human rights para masiguro nga natin na hindi abusuhin. So, nagtitimbang po tayo yun eh. While it is true na talagang gusto natin na yung lahat ng aspeto ng kanilang ating police operation procedure is sundin natin yun, may dilemma rin kami na, yun nga, kagaya ng classic example, palapit ngayon, di ba, babarilin ko ba ito, intay ko, saksakin muna ako, di ba? Yung mga something like that. Pero syempre, ina-exaggerate lang natin yun. Pero the point is, mahirap yung judgment call na andun. Pagkakamali mo, kawawa naman ang pamilya mo, di ba? Kung ikaw naman ang like no isang araw, di ba, sa yung kapitan, sa atin sa Rizal, na pinutuhan ni Chief kahapon, nakita natin doon na talagang pati siya nadamay. Nabaril din, pero ang baril niya actually is sa baba lang, sa pantog, pero loss of blood, namatay siya. So kung alam niya na siguro na babarilin siya at matatamaan, di sana binaril niya na kagad, di ba? So yun yung mga judgment call na ganun. But just the same, kagaya na sa bagit niyo Kuya Daniel, so meron tayong may mga training tayong sinasagawa para ma-ensure naman na yung safety nila first. Actually, ang consideration nga dito supposed to be yung safety mo huli. Safety muna ng iba bago ikaw. Pero bandang huli, yung defense, self-defense tayo. Sir, hindi ho ba kayo pwede din gumawa ng action with regard to this? Kasi napapagbintangan yung marami sa atin na parang extrajudicial killing or what. Hindi ho ba pwedeng, kasi may mga body cam naman na pwedeng ilagay during operations. Hindi ho ba pwedeng na para at least may GoPro man lang kayo, meron man lang kayo, na nakakakita noong actual raid, actual na hanggang maikulong yan or i-cover man lang ng kung may kasama naman tayong mga pulis para may ebidensya kayo. Eto talaga nangyari. Ang daling patunayan nun. Ayan kitang-kita naman, klaro naman, ang agaw talaga yan ng baril. Klarong-klaro naman. Hindi ho ba pwedeng pondohan yun sa ganun? Nabanggit po kay Chief yun. Sabi niya hindi priority, pero talagang pinag-aaralan po nila. Kasi pero dapat lahat ng police stations, lahat ng SAID, di bibigyan natin ng ganyan. Kasi sa ngayon talagang halos araw-araw nag-ooperate po tayo eh. Pero maganda po yung maganda po yung suggestion na yan at pinag-aaralan. Actually, ang ating regional director, Chief Superintendent Oscar Albayalde, talagang talagang tumatalima doon sa kutusan nating Chief PNP. Pero laging ina-emphasis niya, binibigyan niya ng emphasis na siguraduhin natin na yung rules on engagement dapat sinusunod natin yan. At yun naman ang bottom line niya, bandang huli nga, is kami rin mismo ang mananagot. Kung may mga lapses yan, kami rin ikulong ang katapat niyan. Kaya iniisip din po namin. Alam po namin yung consequence. Yun din naman din ang order ng Presidente at ni General Bato. Diba? Na sabi nga, pagka hindi nyo ginawa ng tama yung trabaho nyo, kayo din ang makakasunod. Kaya po kami, yung internal cleansing, kaya nasimulan natin kanina, kung mapapansin nyo, hindi man kami tumitigil na, di ba, ilang beses na actually, sa Quezon City nga po, 5 na yung pulis na nasawi May meron pang kapitan doon. Kasi wala kaming sinisino. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa sa iba, ganun din kung talagang nagbabayoli sila ng batas. And then, entrapment doon sa Station 6 sa Batasan, na-entrap through the effort of the station commander. 2 PO1 PO1 bago na serbisyo. Nangungotong dun sa nahuli nila. Bago lang yan. Tapos, nung isang araw, ganun po dito naman sa Station 2. Ganun din. Ang hindi ko lang maisip, after more than 1 month na tuloy yung kampanyang ginagawa, ang daming tinatanggal, meron pa rin malalakas ang loob na nangyari noon. So, ang ginawa po natin doon sa taong yun, nirelieve natin sila, transfer sa District Headquarters Support Unit, and then nag-undergo sila investigation. Nag-file tayo ng, we referred the case sa piskalya. And then, at large, in-include natin doon yung team na
nagsagawa ng bypass operation. And then sa tingin natin, should be subjected to investigation. Sabi ng DILG ho ngayon, konkreto na sila doon sa kaso ni General Tinio at si General Pagdilaw. Opo. Puro mga district director to dati ng Quezon City. Di ba kayo kinakabahan? Parang nalilinya mga taga Quezon City yung district director. Di kaya kayo ay madali rin sa ganito? Ay, hindi po. Ito po challenge sa akin. Napakaswerte ko nga na pumunta ako sa ganitong pagkakataon na may bagong administrasyon na talagang maging bahagi ng pagbabago talaga ng reform. Sino ho ba backer nyo dito sa Quezon City? Wala. Bakit kayo nalagay sa... Ito po mga siguro. Hindi, actually po, sabihin ko po sa inyo, actually, napakaganda ng setup. Sana nga nung panangyari na ganito na ang ating kagagalang na Pangulo, pinili niya ang ating Chief PNP, binigay niya full trust and confidence. And then, si Chief PNP pumili ng kanyang mga regional directors. Pero ako kasi yung ganito, dito, eto naman. Opo. Alam nyo kasi marami tayong, kahit ipagtanong nyo, marami tayong barkadang pulis. Marami tayong barkadang general. Kumbaga, mga kakuntahan natin, kaututan dila natin. Sabi ko sa akin kasi ganito, alam mo kuya, dito sa Quezon City, hindi pwede ditong maging district director kung walang basbas ng isang religious organization. Totoo ba yun? Hindi ko po alam kasi sa akin po, so kayo ba'y hindi nagmano sa isang religious leader para sabihin nyo na reporting for duty ho ako ang kasangga nyo ho ako dito, ako ang at nauna ho kayo nagmano sa isang religious leader kaysa ho sa kay Mayor Bistek? Ay, actually, yun nga po, itutuloy ko kanina na yung ginawa po ng ating Chief PNP, pumili siya ng mga regional directors na binigay niya na ngayon ng free hand to choose his subordinates. And ako po, yung pagpunta ko dito, ito po ay sa pagpili sa akin ng aming regional director, Chief Superintendent Oscar Albayalde. So Siya po ang pumili sa akin. Siya ho ang nagmano sa ganun ba? Ay, hindi po. Wala po eh. Talagang kumbaga, ito, first time ito gusto ko rin banggitin na, isingit ko na rin siguro, di ba? Nasa banggit ko po na ilan yung na-relieve dito, parang 205 na. Wala man lang isa na tumawag sa akin para i-request na wag ituloy yung paglipat nun. Samantalang dati, PO1 na maglipat ka from one station to another, ay ang dami na tumatawag. Pero ngayon wala. So ibig sabihin natin, ito yung sitwasyon natin na talagang lahat ay tulong-tulong. They're forced to support siguro. Lahat ay tumutulong. Hindi, kasi kaya ko lang ho nabanggit. Yun daw ang kalakaran eh. Kahit na itanong gusto nyo, iharap ko sa inyo yung mga nagsabi sa akin yan, mga general, mga senior ninyo dati. Pero just the same, alam ho natin change has come. Opo, kaya nga po. Iba po sitwasyon ngayon. Yung sitwasyon ngayon, umaasa tayong iba na kaysa doon sa dati. Pero isang bagay, sabi sa akin ni Mayor Bistek, ito, ano lang parang sabi lang, alam mo yung kahuntahan natin. Kuya, hindi ako talaga nagbigyan ng chance na pumili. Dapat ikayan kasi 3. At dun sa 3, yun ang galing sa mismong ng PNP, recommendation ng PNP. Yung 3, dun ako pipili. At least makapili ako dun sa recommendation nila. Pero si Colonel Elias Rica, pumunta na lang sa akin, pinapunta na daw siya. Wala hindi ko alam yun, hindi ako pumili sa kanya. Pero okay naman sa akin si Colonel Eliasar. Sabi niya, wala ako masamang tinapay kay Colonel. Sabi niya, maayos si Colonel. Okay naman kayo. Wala naman ako nadinig na pangit sa kanya. Accepted naman niya kayo. Ang hinanakit lang nung mama, talagang hindi siya nakapili. Talaga ho bang ganun? O nagsisinungaling sa akin si Bistek? Hindi po. Bali, ang nangyari. Actually, hindi ko na po inalam yun. Basta nung pumunta kami kay Mayor noon, kasama ko regional director. Naalala ko noon na parang first time na available na pwede ka mag-meet was sa City Hall. Kasama ko si RD mismo. And then nag-call po kami sa bahay. So kay Mayor? Kay Mayor. Pero bago kayo nagpunta kay Mayor, nagpunta muna kayo kay SB? Hindi ko po matandaan. Actually, ito kasi hindi kasi sa akin, hindi ko naman inaalam kung sino dapat una o ano, kung sino may available. Pagdating ko doon, sinabihan ko po yung staff ko na may na lahat ng availability na pwede ako dapat mag-call, iset nyo na. Okay. It so happens siguro na pero ako, hindi ko talaga sure kung sino mga nauna. Marami may mga congressman, may mga kagawad, meron ibang pumunta sa opisina. Pero sa akin po, not necessarily in order, pero kung saan available. Ba't ba kayo, sir, kailangan mag-report sa mga congressman? Ay, hindi naman po. Hindi naman talaga. Protocol ho ba? Courtesy call po. It's not really, but it's a courtesy Pero sa mayor, dapat talaga kahit paano. Kasi you work hand in hand. Actually, before po akong
when I was advised by my regional director, before pa, hindi pa po July 1, sabi niya, ikaw ang pupunta doon. So, ang nag-attempt na po ako no na makapunta kay Mayor before mag-July 1. It so happened na hindi po nagtugma yung aming schedule, kaya hindi po ako nakapunta. So sa coordination po ba, sino nagbibigay ho sa inyo talaga ng ng direktiba? Si Mayor o si Vice Mayor? Operationally po, siyempre ang aming Sa operation. Opo. And then, alam niyo po kasi ganito ito ang napakaganda sa ating Mayor, hindi po siya yung nagma-micromanage. Hindi pa kialamero. Hindi po pakialam. Sa totoo lang, talagang ako naman po matagal na reservisyo. Pero nakita ko po sa kanya na sa kanya puro suporta. And then sabi lang niya, Didi, ikaw ang mas alam mo ang trabaho ng pulis, alam mo ang dapat natin gawin, bahala ka dyan. Pag kailangan mo advice ko, just refer it to me. Pero basically ganun po. And then, pero ang suporta niya, tuloy-tuloy. So ano ang pinakamalaking kakulangan ninyo dito ngayon sa Quezon City Police District na kailangan po ng matinding support from the local government? Ina-address po nila Actually, yung mga mobile cars natin, karamihan doon galing sa kanila. Pero kulang pa rin. Pero kaya ngayon, may 50 silang ibibigay ulit. Additional doon sa... Ilan na ho ba meron kayo ngayon? 100 plus po. Marami po 190. Kumusta ang mga pulis natin? May baril naman lahat. Lahat po ay... Hiramal. Pare-pero mo na ako. Hindi po. Bali, ang issued kasi, yun ang tinutugunan. Actually, si Mayor, may kaunting kakulangan, pero natutugunan ng ating local government. That is why... So meron na po bang 1:1 kayo ngayon sa mga pulis natin? Meron po, ano po yan, na tawag doon, na-meet na yan, kaya lang tuloy-tuloy ang recruitment. May nadadagdag. So yung nadadagdag, medyo wala pang baril sila. Kakunti ang nagre-retire, marami ang dumadagdag. So ngayon, si Mayor, meron kami pinuprocure ngayon, in 2 months time, 500. 9mm will be given to us. 9mm. Yes, and additional 500 will be given, I think... Nagaling na po sa local government. Yes, LGUs. Okay. Kasi ito naman ang maganda na, hindi, dahil rin sa limited resources ng PNP, so tinutugunan tayo ng LGU. In fact, ang 128 million worth of capital outlay or equipment will be given to us. Ito po, itong next quarter na ito. That includes 70 base radio, 1,200 handheld radios, 500 bulletproof vest, 500 firearms. And a bus, meron bus. Pero ilan ho ba yung nadagdag sa inyo ngayon na mga pulis? Meron dumating na 200, pero tuloy-tuloy po yan So 200, tapos bago lang po pero before, continuous, tuloy-tuloy po kasi. Kaya nga, ilan ho ang kakulangan nyo ng baril? Kung pagka tinignan nyo, para at least ang ratio man lang, 1:1. Paano po, siguro yung mga 500 will do the initially. And then pag dumating pa, pwede mo Pero na-address naman po siya because of the concern ng ating LGU dito. With the present situation, sir, talaga bang mas gusto nyo 9mm? Kaysa sa parang mas malakas na knocking power? I think actually po, bali, yun kasi yung bulk na pinocure ng PNP. And gusto natin na parang merong compatibility. Opo. No, but just the same. Kayo ho gumagamit Di ba? Siyempre, mas alam ninyo sa ganun, sa situation, ano ba mas magandang pang-demobilize para at least kahit papano. Kasi alam nyo, may experience kayo sa paggamit ng baril Pwede mo. Ano mas kampante? Kasi nagpauso niyan yung mga nasa Amerika Ewan ko kung may mga kakutsyabang mga gun dealer. Kaya... Pero okay na rin po yun. Kaya actually kaysa wala. Kaysa magtirador kayo. Yes, kaya nga si Mayor, nagtanong siya. Una 40, caliber 40, pero nag-decide na rin 9mm para may compatibility, para pare-pareho. Para yung pati sa bala, magkakahingian man lang. Kaya kami po, nagpapasalamat talaga kami sa ating sa LGU, sa ating Mayor po, Mayor Herbert Bautista, sa walang humpay na pagtulong sa ating kapulisan. And marami po siyang mga projects pa na naka-line up para sa ating kapulisan. Sa inyo ho, sa inyo ba may mga sumusuko din diretso? Most of them po, nire-refer namin. Actually, nire-refer natin sa mga barangay. Kasi barangay na, binabalik nyo na sa barangay. Para kasi andun yung ating documentation. Kasi may proseso po yan mag-ano pa, tapos may mga interview. Kinukuha yung, nagre-reveal sila kung sino yung kanilang source. So part po nung pag-surrender po nila yun Wala ho ba nagtangka na ngayon sa inyo na yung initially kumausap sa inyo? Kasabi nyo nga, dati maraming tumatawag. Ngayon ba lang nagtangka na, Didi, dito ka bigyan kita ng babae at saka ng medyo yung mga tipong gano'n. Wala talaga. Medyo iniintay ko pero wala. Joke lang ha.
natin yung isip. Joke lang. But just the same, isa ko kasi sa mga problema dito sa Quezon City, police visibility pa rin eh. Dahil maraming mga areas dito, alam nyo naman, dyan sa Quezon Avenue, maraming minsan naglipana ng mga elementong kung ano-ano. Tapos marami hong mga nightclubs. Dati yung mga nightclubs dito madalas nire-raid. Pero yung nagsasabi sa akin, ang raid ganun din. Kalabit pengi din. Parang meron. So meron naman, may protection ng mga police, so hindi nare-raid. Ano ho ang action natin At ngayon dito? ano po yan, itong kampanya natin, kumbaga may facing siya eh. Yun naman ang Kasi baka masyadong na-focus na tayo sa puro drugs na lang. Dating Kasi po kriminalidad. ito, talagang kita nyo naman, di ba? Lahat ng resources nakapokus doon. Pero merong facing pong ginagawa ang ating leadership, and then eventually itong the change has come and it will be continuing. So, Yun hong carnapping natin dito kasi 3 na ho sakyan namin na carnap eh. No, pero may significant at sa totoo lang po, in fairness naman, talaga may significant improvement sa crime and order situation natin. Pati sa carnapping, we used to be the carnapping capital. Yes. So ngayon nag-average na Ngayon, ano na lang, carnapping small letter. Dati cap na capital lang, small letter na lang. Small po. letter na Pero lang. at least nag-improve ng ganon. And this is because also sa pakipagtulungan ng ating community. Pero malaking bagay po kasi yung Lambats, yung itong managing police operation, sinasabi natin Lambats, iba. Talagang ang trend diyan bumaba talaga yung crime, pero hindi naman pwede mag-negative yan, di ba? And then sa totoo, talagang meron pa rin talagang mga akit bahay, robbery, pero ina-address po natin yan. Kaya pag may nangyaring insidente nga, talagang iniimbestigahan natin. Of course, we want that crimes will be prevented, pero let's accept the fact na kahit saan, anywhere in the world, talagang may mangyari. The most important thing, the more important thing is that kung talagang makalusot at mangyari, pagtulong-tulungan para ma-resolve natin. Are you connected na po with DPOS dito para sa CCTV? Yes, sir. Yung CCTV. Ang ganda nung kanilang operation, meron kasi operation center. Yes, sir. And then, actually, ang plano po doon, yung setup na yun, gagawing mini setup, lalagyan po tayo sa inyo. Yes, sir. Sabi nga sa akin ni General Elmo Opo, bibigyan nila kami. Magkakaroon daw kayo na. Pero may mga request daw kayo na areas na lagyan ng CCTV. In addition to... Yes, ano pong mga areas pa yung wala na kailangan nyo na CCTV? We assign them to the different station commanders, 12 of them. Kung ano yung tingin nilang mga areas na hindi pa nalalagyan na dapat lagyan. Parang meron tayong 300 plus yung plano ng ating LGU para lilagyan ng CCTV, and then binigyan pa rin tayo kung alin yung hindi pa nako-cover, meron tayong chance na pwede ilagay. Baka may ilagay na sa loob ng station yun. Pwede. Para bantay. Pwede po yun, di ba? At least para merong makita na, sino nangagaw at sino hindi nangagaw. Pwede pong ganun. May naging issue din ho dito. Bawal daw ho kasi yung maglagay ng satellite, parang satellite station, ang police, sa loob ng isang compound na pribado. Tama po ba yun? Actually po yun, depende naman dun sa agreement eh. Kasi for example, kagaya itong mga malls, mga establishments, di ba? Privado naman yun eh. Pero naglalagay tayo doon kasi tulong yung para sa kanila at para sa lahat din. Ang iniwasan natin dito, yung talagang personal, parang station ng isang... Yes, parang stasyon ng police. Opo, pero ibig sabihin, siguro... parang may stasyon ng police doon sa isang... pero kung private siya, pero accessible sa public, and ang ating natutulungan doon is public as a whole, wala pong maging problema yun, merong agreement. Pero yung halimbawa private ka, tapos nandun ka sa hacienda mo, gusto may police station doon, hindi naman talaga obra po yung ganun, di ba? So ina-assess man po natin yung ganun. Kagaya ng malls, it's a private property, but it is accessible to public because of the nature of the business na naandun. So, bibigyan po natin. Meron po tayong ganun talagang setup. So, ngayon ho ba, yung mga checkpoints, meron ba kayong ini-install dito? May mga identified checkpoints areas, and merong iba naman na sineset up natin depende sa pangailangan. So, yun nga yung gusto nating to ensure na hindi napapabayaan yun. Kasi nga, ang focus natin is anti-illegal drugs, but just the same, yung criminality hindi natin pabayaan. And nakita po natin because of these intensified efforts natin against illegal drugs, na alam naman natin na based on the study, 70% of the crimes being committed are drug-related. Malaking bagay talaga siya, may correlation siya. And gusto nating matuloy-tuloy yung ganun. And of course, dun sa sitwasyon kasi ngayon natin ngayon na nakikita natin yung pakipagtulugan ng mga mamayan. Dahil na rin siguro sa popularity ng aming Chief PNP Bato. Kahit nasaan ka ngayon, yung mga krimen, yung mga itong mga gustong gawa ng krimen,
quit out kayo. Medyo Kasi nagdadalawang isip. dahil ang community mismo ang nagiging agresibong tumutulong at nagre-report. Yun po yung entrapment operation namin. Report nung ano yun eh. Isipin mo, nagtiwala sa amin yung hinuli, asawa noon. At adminado naman mga drug pusher din talaga yun eh. Pero the point is, hindi pwedeng drug pusher, kukutungan mo pa, di ba? So, yun po inaayos natin. And sa other ibang related crimes na nagre-report sa amin. So, Bukod po ba sa 911, sir, meron po bang specific ang Quezon City na ibang linya? Kasi yung iba, kasi ngayon 911 na ho, di ba? Pero sa inyo, meron ho bang ibang pwedeng tawagan na direkta Quezon City ang bagsak agad? Opo, yung pong actually yung hotline namin po doon, yung 925-8417 na landline, and then doon sa ano na po sa cellphone naman 0917-840-3925. Pero sa mga police station naman, marami po tayong mga police station and precinct di ba? Na they can always access para doon sa kanilang ano. Pero just same 911 na pinadali po natin yun eh. Yes, di ba? Yun ang actually, yun na lang siguro para hindi ma-confuse yung mga tao. 911 direct. Innovation. Kasi babato naman sa inyo ng 911. Opo, mas magandang gano'n lang ang tandaan para baka mamaya matawagan pa yung baka ba sumagot eh. Opo. Baka pagsagot Hello. Hello. Baka iba po masagot kaya. Sir, ito ano ang gusto ninyong iparating sa ating mga kababayan? Kasi kagaya nun, yung mga checkpoints natin, siguro dapat alam nila yan ay nasa maliwanag, merong opisyal, merong... Ano ang gusto nyong i-relay sa ating mga kababayan para matulungan po ang ating mga pulis sa pagsugpo nitong mga ganitong mga klase ng krimen? Hindi lang ho sa droga specifically, at pati na yung pag-abuso ng iba. And actually po, I would like to assure the residents of Quezon City that we will do our best to make them safe, ang mga tao natin dito. And then, kung nakikita nyo na po yung effort namin ginagawa, habang pinaigting natin yung ating kampanya against illegal drugs, saka pati against criminality, tuloy-tuloy yung ginagawa namin paglilinis sa aming hanay. So, kagaya na ulat ko nga po, more than 200 na yan na pinagtatanggal natin ng mga taong sa tingin natin hindi na epektibo doon sa kanila. Kaya maglalagay tayo ng mga tao na tingin natin, dapat pagtiwalaan ng tao. And then, uulitin ko ulit, doon sa mga sa tingin natin is gustong gumawa ng illegal, both sa civilian at saka sa police alike, wag na kayong gagawa ng ganyan dahil tao na mismo ang tumutulong sa atin para talagang mahuli itong mga ito. At ito po, itong momentum na sinimula natin because of the President's effort, samantalahin natin lahat. Hindi lang ito para sa amin, kung hindi sa lahat ng mga tao na sino bang ayaw na magkaroon ng mas magandang peace and order situation. So, samantalahin natin ito at ito'y para sa atin din at para sa buong sambayanan. Bakit o kaya pinangalanan ni General De La Rosa ang NCR na isa sa mga mababa performance? Actually, binago niya, inano po yun eh. Nabanggit lang niya, pero nirectify niya. Kung tutusin po kasi... Sabi niya kasi, mahina performance NCR. Hindi, ano lang po yun, parang... Kamali siya. Hindi na po nagkamali, pero parang gusto niya lang, dagdagan pa. So, sa atin po kasi, kahit sa akin po, sa aming kapulisan, even though ito po, habang ang dami natin tinatanggal. Pero kakunting porsyento, 200 is just a small percentage of 4,700. The rest of them are doing their jobs. And I'm commending and recognizing their efforts. Pero just the same, kagaya sinabi natin Chief PNP sa NCRPO, mag-improve pa kayo. So ibig sabihin, magandang ginagawa nyo, pero ibang standard natin. Mas galingan nyo pa. And then ganun po yung binabanggit ko rin sa ating mga 12 station commanders and the rest of the police personnel who have sacrificed a lot in the service for the service of the people. Mag-improve pa tayo. At there's still room for improvement, and sa pakipagtulungan po ng ating mamayan, magagawa po natin yan. Di ba kayo, sir, kinukuha ang spokesperson ng PNP? Hindi po. Medyo magaling kayo. Medyo maganda lang gising po. Ano ba napapangganda ho sa gising na isang pulis? Actually sa akin po, yung malaman ko lang na paggising ko na, yung maalala ko na unti-unting bumabalik or tumataas ang pagtitiwala ng mamayan. Yun po ang that keeps us going. Yung motivation, yung pag may na-meet kang barangay chairman na, Sir, salamat po, yung sa ginagawa nyo ay maganda yan na pagtutulong-tulungan natin, yung ating problema dito. Malayo pa ang ating pupuntahan, pero kung ganoon ang ating tutunguhin, yun po ang nakakapagpa-high moral sa amin, and that keeps us going. Yung hubang investigasyon ngayon sa Senado, hindi ba nakaka-demoralize sa inyo? Dapat po hindi kayo ma-demoralize. Actually, syempre, may kaunting, parang psychologically may isip mo ganun, pero it's a challenge for us na
lalong pag-igihin, wala dapat inosenteng madadamay, nasa tama lang tayo. And then kung sa tingin ko, kung tayo nasa tama, walang kukontra naman sa atin. So ngayon ho, nararamdaman naman ninyo na nabago na ang pananaw din one way or the other ng mga tao sa mga pulis. Nakita po namin yun. And, Kasi dati pagka pulis, matulis. Ganun, hindi na ngayon. Hindi na. Di ba parang? Opo, natutuwa po kami sa mga text messages at saka sa mga feedback na nakukuha namin. And dahil ito, because the Chief PNP set the tone. Dahil ito. And our regional director, Chief Superintendent Oscar Albayalde, talagang pinupukpok kami para talagang tumalima sa directive na yun. Tsaka mas lumalapit na ho ang tao ngayon sa inyo. Dati pagka nakakita ng pulis, lumalayo eh. May pulis. Pag ngayon, at least alam nila may pagsusumbungan na sila. Opo, kaya nga, kasi nga sa amin po dito, ito po, 3 months or 6 months at the end of that period, we will not be judged by the statistics kung ilan namatay, ilan nahuli. Hindi yun eh. We will be judged by the public perception. Kayo, kung anong tingin nyo, kung ano nagawa namin. And we are very thankful po sa media. Dahil kayo po yung naglalarawan ng ginagawa namin. Kaya dapat tama lang gagawin namin. Kasi pero lahat hindi lahat ho ng media. mas marami. Marami ring gago sa media. Pero dapat nga pangalanan ng presidente sino yung mga nangungutong sa media eh. 'Di ba? Dahil sa inyo ba wala bang nangungutong sa inyo? Pagka meron dito nanggaling dito sa amin, sabihin niyo sa akin. Ay, kukunin ko po number niyo para palili pa rin ko kagad sa buwan. Para. Kasi dapat wala bang mingi ng lagay sa inyo. Wala naman po. Wala naman. Kukunin ko po number niyo para i-text yun tapos i-pop kasi pagka ganyan 'di ba dapat nagkakatulungan tayo dahil meron talaga mga taga-media. Ibig ko po rin calling card bro. Sige po. Para para at least alam kung yan eh. Tsaka hindi ko kayo pagmamanuhin. Maraming salamat po for the time. Pwede po para sa inyo. Maraming salamat po. Quezon City Police District Acting District Director Chief Superintendent Guillermo Lorenzo Eliazar. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.